So, yun nga, naging sarili na lang ako, sir. Doon, sir, ako yung tagapagdala ng mga donation, yung mga sulat ng bata, sir. Tapos, yung tagadala ng bala. Sa lahat ng sektor, sir. Hindi lang ni First SRB, Fifth SRB, sa Marines. Ay, ganun, sir, yung ano ko, sir. Yung Hindi ka ba nagka-trauma? Di ba? Siyempre, sasakay ka na naman sa favorite B-150 mo. Hindi ka ba, parang, paano yung coping mechanism mo ba nung, siyempre, kamamatay lang ng 4 na tao mo, tatapos mo lang mailigtas sa 4 na araw na hindi mo maintindihan na experience na yon. Hindi ka ba, hindi ka ba, kasi medyo iba yun eh. Yes, sir. Siguro, sir, sir, papasalamat na lang din ako kasi, pinayagan nila akong bumalik, sir. Kasi kung hindi, baka pag may pumuntok dyan, baka hindi ako sanay. Parang ganun, sir. So parang ang coping mechanism mo, bumalik ka kung saan ka Yes, tinamaan. Yes, sir. Para mag-readjust, Yes, sir. anong tawag dyan. Kasi kung hindi, Baka, sir, Ano baka pag may narinig akong putok, baka manibago ako, sir. ibigay ka. Yes, sir. Ganun. Kaya, thank you na rin ako doon. Kasi, sir, hanggang sa natapos yun, sir, na nandun ako, sir. Dahil nga na-witness ko, sir, on hand yung mga, sir, yung most ng mga blue blocks, vulnerable sa sniper, sa operations ng Marawi, sir. Tapos yung mostly na mga tinamaan ng RPG, sir, is yung mga lumapit talaga sa area, sir. Tapos yung mga gulong namin is talagang susceptible sa enemy fires. Sir, nagsabi kami, sir, na kailangan maglagay ng add-ons. Doon, sir, sinuportahan naman kami ng Armor Division. Sir, sige, kung makakatulong yan, gawin natin. Yung mga magdagdag kami ng mga ni Richard Cervito, yung Yes, kanyang sir. mga mga kahoy-kahoy, kahoy-kahoy. sir. Yes, Kasi sir. nung sa'yo noon, wala pa kayong mga Wala pa, kahoy-kahoy. sir. Yes, sir, wala pa po kami ganung kahoy-kahoy, sir. Sabi ko, sir, magdagdag, sir, ng mga kahoy. Tapos, at least, pag pumutok kasi yung RPG, sir, doon pa lang yung power niya doon pa lang sa labas, pumutok na, sir. Pumutok na. Kasi tumama na siya sa matigas, sir. Yun, sir, na-institutionalize naman yun, sir, yung mga add-ons namin. Yun nga lang, sir, na-experience din namin, sir, pagka yung totoong RPG na, sir, yung tumama, sir, pumapasok pa din talaga, sir. So, dahil dito, sir, sa pamunuan ngayon ng Armor Division, sir, is nagkakaroon na kami, sir, ng technical working group para sa mga armor protective system na talaga ngayon. Na nasa, kumbaga, nasa pipeline na po namin yung procurement. Kumbaga, hindi na siya add-ons. So sa buong experience mo na yon na yan yung mo, ang ganda-ganda ng butig mo and then ito talagang ang tindi. Anong natutunan mo about soldiery ba? Ano yung and leadership na parang from the heart diyan sa ito, lalo na itong nangyari sa iyo na 4-day Sabi ko sa mga tropa ko, sir, hindi lahat ng sundalo nakakapag-serve ng totoong bisyo. Sabi ko, ito na yung opportunity niyo para makapag-serve ng talagang to the point na makapaglingkod talaga, sir. Yung motto ng atin sa Armor Division, sabi ko na when we are needed, we will be there and do our best, the best way we can. Yun talaga yung pinanghahawakan natin na motto. Kumbaga, nagawa natin yan. Basta kailangan nila tayo. Lang talaga. And sa armored kasi talagang ito yung mga kasi inilalabas na natin yung mga heroism ng mga armored warriors eh. Yes. Ano yung tribute mo doon sa mga tao mo na 4 na yon na Sir, buwis ng buhay? Sa buong doon sa tropa ko, sir, is 4, sir. Doon sa may iba pang sector, sir, is bali 6 kami sa buong Armor Division, sir, na nagbuwis ng buhay, sir. Sa buong 5 month? Yes, sir. Oh. Sir, hindi po nasayang yung sakripisyo nila. Maraming lessons learned, maraming improvement. Yung mga innovations na ginawa namin, sir, doon is nagmamaterialize na, sir.
Yung importance ng tulungan as combined arms, nakita sir. Nakita ng pamunuan ng army natin sir. Nakita yung halaga ng isa't isa, ng component, ng armor, ng SOF, ng FA, ng artillery, pati yung interoperability natin sir sa Air Force at saka sa meron din Marines dun sir sa Lake Navy. So lahat yun sir is kumbaga naging wake up call din sa atin sa ating doctrine na marami pala tayong kulang. Sa equipment, meron din pala tayong mga pagkukulang. So all of this, tapos yung pagiging vigilant din ng mga civilian police na para i-avoid na rin yung mga ganun sir na mga pangyayari. Kasi nga it's a group effort na patunayan dun sir na kailangan pagtulungan din yung mga civilians na kumbaga may napansin sila, report lang, mga ganun sir. Para yun mga yun sir is kumbaga nag-wake up call sa mga LGUs, sa atin, sa military leadership natin, sa army sir. Kaya then importantly sir is naging malaya sir yung Marawi City natin. Ikaw ba naniniwala ngayon sa miracle at si Lord dahil nung lowest point mo na nagpapaalam na kayo sa mga mahal nyo sa buhay, yun na yun, di ba? Yun ang lowest point mo. Yes. And then suddenly may pag-asa pa. Ano yung buong ganun mo na, di ba? Ang hirap na nun, talagang nagpaalam ka na, Yes, sir. Done na. Yes sir. Talaga sir, doon sir, parang halos gabi yata, prayer talaga sir yung ginagawa ko rin doon sir. Tapos yung maghawak-hawak kayo sir. Kahit na punong-puno na ng abo yung katawan mo, parang kusa na lang mahugasan ng mga luha mo sir. Yung mga time na yun. Tapos Ganon, yung abo, luha mo na yung... Yung naglilinis sir sa sir. Pagka sir, yung habang nagpi-prayer ka sir. Papasalamat din ako sa Diyos talaga na talagang tinulungan niya ako sir. Tapos kami as a group at nabigyan pa ng panibagong pagkakataon sir na makapagserbisyo sir. At mas ma-improve pa yung sarili, yung organization at sa buong Armored Division po sir. Anong mensahe mo sa kabataan ngayon na, di ba, katulad mo nagsisimula ka sa OPC, nangarap na maging armor, yet naranasan mo yung the worst that could happen to an armored warrior. Ano yung mo sa mga bata ngayon na nakikinig nito? Sir, sa mga kabataan ngayon is maging lang sila sir, maging vigilant, medyo makiintindihin yung mga nangyari din sa area. Alamin yung mga sitwasyon doon na kumbaga wag lang puro ngayon kasi mga ibang sir, more on na sila sir. So doon sir, try din na sir, mag-join sa mga ganitong mga sir, mga ROTC kung saan ma-develop yung nila sir, mga leadership nila. And then yun sir, maging active sa community yung mga kabataan natin. Nung time na sir, pagkatapos ko sa Marawi, sabi nila sa akin, doon ka na sa sa 6th Mechanized Infantry Battalion. Kasi si 6th Mechanized Infantry Battalion, organizational training. Only to find out, si 6th Mechanized Infantry Battalion pala sir, magiging part siya sir ng lessons learned ng Combined Arms. Ano sabihin? Si First BCT sir is an output of Combined Arms na lessons learned sa First BCT sir. Yung armor component sir, si 6th Mechanized Infantry Battalion sir. So doon ako napunta sir sa 6th Mechanized Infantry Battalion sir, na under sir ng First BCT sir. Si First BCT sir, it just happened sir, meron ding FA, meron ding engineer, meron din siyang sir, 2 infantry battalions, tapos meron din siyang mga CBRN, military police, K9, Intel, parang liter army din ba siya sir? Sa hulo na to? Yes sir, sa hulo sir. Doon sir, hindi sir, una magsaysay muna kami sir. Nung nagkaroon sir ng suicide bomber sir sa Sulu, nangailangan sila sir ng tropa, kailangan sabi nila dalhin sa Sulu. So kami na sir yung dinala sir sa Sulu. Nung dinala kami sa Sulu doon sir, unang experience namin doon sir is yung suicide bomber naman, ibang labanan sir. Anong year na to? 2019? So 2 years after Marawi? Yes sir, mga ganyan sir, 2019.
kami sir yung unang din doon na suicide bomber yung BCT nun. And then after nun, kami din yung nag-reinforce. And then, ang ano doon sir is, dahil may mga lessons learned ako doon sa Marawi, so na-apply namin. Doon sir is, meron na talagang sariling sector doon si 6 mechanized. Usually, main effort, haluan siya ng infantry, ganun sir. Tapos bibigyan ng sector. So nasusunod talaga sa doon yung combined arms, tapos yung mechanized operations talaga sir. Doon sir, nakita-kita na naman kami sir ng mga first SRB, mga kasama rin sa Marawi sir. Doon sa nagkita-kita kami doon sir. May mga cases sir na maraming nangyayaring operations doon sir. Then one time merong gabi sir na operations sa first SRB sir is sir na matindi yung putukan sa kanila sir. Tapos narinig ko sa radyo, first SRB nanghihingi ng tulong. So again, first SRB yung kabady mo sa Marawi, di ba? Yes, sabi ko, sir, first SRB. Meron dong hindi naman sa nagbo-volunteer ako dun, sir, pero kami talagang naatasan. Tapos ako yung main effort doon kasi company commander na ako that time. Sabi ko, sige, ito na. Ako naman ang mag-rescue sa first SRB. Pinuntahan ko dun sa Sulusan, madilim yun, sir. Usually, sir, buti lang doon, marami na akong lesson, sir. Marami na akong NFS doon, sir. Tapos yung mga gamit ko, sir, mga thermal na rin. So talagang sa nakalink up ako sa kanila, sir. Sandali muna. So, 2 years time, nag-improve talaga yung technology nyo sa armor. Yes, sir. Naging, sir, high-tech na, sir, yung mga gamit namin, sir. Maraming, procurement na, sir, dumating sa amin. Tapos, NFS, night fighting yes, sir. system Pati yun, yung individual equipment ng tropa, sir. Kala mo, isuot na rin yung mga forma, sir, ng, sir, na may plate, ganyan, tapos helmet, sarili, tapos, kasi dati, hindi pa kayo... Wala, sir. Nasa armor daw, nasa loob. Kaya hindi pa siguro priority that time. Nung nalaman nila, hindi, may mechanized pala. May dismounted troops pala yan. So yun, binibigyan kami, sir, ng gamit talaga, sir. Kompleto. Tapos, arpor na talaga. Tapos, may kompleto pa ng mga scope yan, sir. Kasi... Hindi, sandali. O nga, no? Yan, sir. Hindi man kayo priority sa mga arpor, sa Before. Before, di ba? Sa mga vest, hindi naman. Yes, sir. Kasi... Bakal nga kayo eh. Opo, Doon kayo sa loob eh. Yun yung impression before, sir. Oo, totoo. Nung sir, nagbago yun, sir. Nagbago. Lalo kung paano kami mag-operate dun sa Sulu, sir. Nakita nila yung galaw din talaga din ng 6 mechanized. Kasi kami yung armor component ng 1st Brigade Combat Team as part ng Combined Arms. Doon, sir, first RB. Yan, sir? Pagdating mo pa lang sa may TCP namin o FOB namin, yan, sir, pagbalik mo, putukan na naman. Kami na naman, sir, yung paraging nakakalapit sa kanila, sir. Pero hindi naman to urban combat na. Jungle naman ngayon, sir. Jungle. Ibang dynamics. Tapos nagtaka sila paano nakaakyat doon yung mga armored vehicle. Kasi ina-apply namin ng engineer. Combined arms na talaga, sir. Tulong-tulong, sir, yung CBCT, sir. So, yung after 2 years, ano na yung focus mo noon? Kumusta yung attitude mo? Kumusta yung, after Marawi? Marami pong nag-improve, sir, sa situational awareness, sa... Sa'yo, personally. Personally, sir. Tapos yung make sure talaga na maayos muna yung plano bago kami lumabas dun sa FOB namin. Alam lang bawat isa ano yung gagawin. Tapos maraming template, sir, na pag may ganitong nangyari, ano yung gagawin. Kumbaga, naka-template na yun, sir. Tapos, ikaw, may nangyaring ganito, ano yung reaction. So maraming what if na na-develop, sir. Tapos meron akong ginawa doon, sir, na isang buhangin na train model pero exercise area namin yon. May mga scenario doon, sir. After nun, labas. I-apply namin, sir, yung mga natutunan namin doon, sir. Kasi nung Marawi ka, syempre naman wala namang oras na magplano noon eh. Pero yes, dito kasi sa Sulu, medyo may oras na. Opo, sir. Yes, sir. Di ba ganun pero nangyari? Parati din kasi, sir. Tapos innovate. May problema yung unang ginawa, another na naman. Hanggang sa mag-improve. Yan, tapos nagiging best practice ng unit namin, sir. So anong hindi mo makalimutan sa Sulu experience mo na pag company commander mo na at that time, talagang hasang-hasa ka na,
early part mo. Gera-gera, ito, ano na naman, ibang area. Ano sir medyo every time na may ni-rescue ako dun sir, tapos nakukuha ko kagad, parang sabi ko, lumuluwa ako sir. Paglabas ko ganyan, tapos makita ko, tapos natutusukan na sila ng dextrose, maayos na lahat, tapos yung tropa ko marunong din ano sir, sabi ko, iba na talaga yung ano sir. Kumbaga, pag walang pumupunta sa kanila, hindi naman sa pag ano sir, kahit ako yung ano nila sir, pupuntahan namin sir yung mga ano sir, mga nangangailangan dun sir. Hindi kasi, I mean, even sa Marawi kasi, ang isa sa mga biggest and most appreciated roles ng Armor talaga is yung pag-extricate nyo ng mga WIA and KIA di ba? Opo, I mean, explain mo nga yung, kasi kayo lang kasi may kaya. Wala po sa doctrine namin yan sir. Ganun. Ang ano lang kasi sir, it just happened sir, yung mga ambulance natin na KM sir, ano sir, hindi siya makakalapit dun sir sa mga friendly forces. Unlike yung mga trucks natin sir, kahit anong terrain yan sir, pag lumapit yan sir doon sa mga engaged troops natin sir, then may mga titipis na kami sir, pagkagabi, yung NFS, ituro mo doon, tapos turo doon, sa location, marami kami na-develop sa doon, paggabi, tsaka sa araw. And then si armor vehicle lang talaga sir yung nakakalapit sa mga friendly forces. So dahil siya yung nakalapit, tapos kami yung may mga dalang ano na sir, mga medical equipment kompleto, tapos kami na rin sir yung nagpa-first aid. Sir, kami na rin yung nagpa-first aid sa kanila sir, hanggang sa mailabas namin sila sir, hanggang sa saluhin na sila sir ng unit nila sir ng medical equipment. Yung so kasi hindi makapasok sir yung mga medical team nila sir. Hindi makapasok. Unless sumakay sa inyo. Unless sumakay sa amin sir, yes sir. Pero hindi ganoon na nangyari kasi meron na kaming sector sir Kanya-kanya na kaming sector doon. So, nearest troops, tatawagan, just happen parating kami. So, ganun sir yung. Kaya kami sir yung nakakalapit, nakaka-reinforce, nakaka-rescue, nakaka-extricate. Marami sir, marami kaming ganun na situation sir. I mean, looking back ikaw kasi na-extricate ka baliktad ng infantry, di ba? Pero throughout the remainder naman ng Marawi, puro armor ang taga-extricate ng wounded tsaka KIA natin And then, yes, sir, yes. Di ba? I mean, talaga kayo talaga. Opo, sir. Yung ilang daan na yon na wounded, kayo talaga. Yes, sir. Kasi siya din talaga yung nakakalapit din kasi, sir. Tapos safe na paglagyan. Safe na, sir, pag-coveran. Tapos yung sa Sulu na, yun na, umano ka na, mas pulido na yung mga yes, sir. Palo nyo. Mas pulido, tapos yung mga kakulangan na gamit, pinilit na magkaroon. Ganun, sir. Tapos yung mga dapat na training na meron ka, inaano talaga, sir. Pero yung feeling mo na napapaluha ka kada nakaka-rescue ka, ano yun dahil bumabalik yung Marawi? Hindi, sir. Parang sabi ko, ba't ako nakuha ko naman ng mabilis? Parang ganun, sir. Bakit ako, sana ganito rin ginawa sa akin? Ganun sa akin dati. Kaya sabi ko, ako kasi, sir, parang nakukuha ko talaga sila, sir, ng mabilis. Maraming unit doon, sir. Maraming unit, 21st IB, mga Ranger, SF, yan, sir. Na na-extricate mo talaga na yes, mabilis? Sir. Mabilis, sir. Bigay lang nila yung gold char nila, sir, na nakukuha ko kasi sila talaga, sir. Ganun ba? Opo, sir. Dahil sa panata mo talaga na kunin talaga sila rin na... Parang alam ko rin yung feeling nila kasi, sir, na pagka nangangailangan talaga. Ganun, sir. Nakuha naman din nila ako, sir, pero yung sabi ko yung speed, sabi ko, ang ganun, sir, lang. Na yung feeling mo na ikaw nangangailangan, binabalik mo lang dahil naiintindihan mo talaga yung anong feeling ng nangangailangan. Opo, sir. Tapos alam ko yung tono ng boses nila sa radyo kung talagang, sir, nangangailangan talaga. Parang nababasa ko agad, sir. As a person ngayon, major ka na, yes, armored, ang dami na nangyari since Marawi, dami na na-improve. 7 years na. Ano yung values na dala-dala mo galing Marawi and Sulu, na dala-dala mo, ito, nasa headquarters ka na, and ano ka na, hindi ka na bata din sa serbisyo, di ba? Polite colonel ka na. Ano yung values na nadala mo sa mga lessons mo sa giyera?
Yung ano po sir, mga tactical innovations namin sir. Doon sir na parang in every situation parang may paraan na meron yan, merong way maging resourceful sa area, ganun sir. Kasi naalala ko dati nun, kasi naghanap lang ako ng mga two-wing cable yan, pwede yan, two-wing cable, pwedeng panghatak yan. Parang tinuturuan ko yung mga tropa ko sir, in case na may mga ganong sitwasyon, mga series cable, mga mapakinabangan yan, mga ganun, parang ganun sir. Tapos, ito dapat meron kang ganito, tapos power banks, mga investment, mga investment sir, simple things na lang na simple things, o sir, maraming power banks. Tapos, bumili talaga ako ng mga marami pang secondary radio, mga ganun sir. Mga pang supplement sir sa mga parang yun sir yung parang nadala ko tuloy sir na ano sir, na parang maging ready sa mga ganun sir. Yes sir. Kumusta yung mga tropa mo ngayon? Nagkikita-kita pa kayo? Opo sir. Yung iba kasi nasa 5 mechanized pa sir. Ako kasi nalipat sa 6 mechanized. So hindi ko na sila na ano sir. Bago lang din kasi ako nalipat dito sir. From Sulu kasi nag-Maguindanao pa po ako sir. Doon sa Maguindanao sir, ibang dynamics din sir. Sa SPMS box, gano'n naman. Sa Salma. As operations officer naman ako. Ano na, parang ako naman yung nag-ano sa kanila sir. Level up ka na. Nag-level up sir. Gamit yung mga high-tech namin na gamit sir. Napalipan ko ng US store sila sir. Bago pa sila makapunta sir, meron akong US store na tinitingnan ko yung harapan nila. Tapos, sige move, okay yan, safe, abante. How you wish meron kang ganun nung Marawi. Wala pa kaming ganun sir. Yung ngayon sir, yes, diba? How you wish na yes, may drone ka na. Ngayon sir, meron na kaming mounted mortar system. Yung mga 81mm, 120mm mortar na mounted dyan sir, sa armor assets namin sir. And then lately, ito lang sir, bagong create sir, yung tank battalion. Mga ano na yan sir, mga 105 na talaga yung ano niya sir. Yung nakamount? Nakamount sir. Sarap na nun. Yes sir. Dahil sir, hinahatak namin sir yung 105 gamit sir yung armored vehicle. Direct hit yung 105 ng FA sir, mga ganun sir. Tapos nagbabarricade gamit yung armored vehicle natin sir na naghahatak. Yun sir, mga lessons learned, output din yun ng ano sir. Kaya naging umayos sir yung ating ano sir, organization sir. As we conclude itong itong recollection mo, Marawi, anong feeling mo nung ikaw nagdi-distribute ng mga sulat ng mga bata, ng mga pagkain? Ano sir, parang sabi ko, parang okay man yata itong binigay nila sa aking tasking. Sabi ko, madali. Yes sir, tapos nagbibigay ako sir ng sulat, tapos nakakatouch lang din yung mga sulat nila sir kasi yung mga bata sir na nag-aabot sir na sir, ingat po kayo, ganun yung mga nababasa namin sir ba. Tapos doon sir may mga drawing pa, mga soldier yung dinodrawing nila sir. Tapos mayroong mga hero, mga ganun sila sa mga inaano nila sir. Tapos may mga nagbibigay din sir ng mga donations from LGU sir, tsaka non-government organizations din sir. So na-realize mo ba na Marawi was worth it? Opo sir. Worth it siya sir kasi sir, unang-una sir, nawala natin sir yung mga terorista doon sir. Na-liberate natin sir yung Marawi sir. Ngayon sir is naibabalik na natin yung ano doon sir, yung buhay nila doon sir. Naging mas maayos, wala nang extremist ba sir na ano. Yun yung parang magandang nangyari po doon sir. Although marami po tayong tropa sir na nagbuwis ng buhay sir. Pero sabi ko nga okay lang yan basta maging lalong maayos sir, tapos wala nang extremist masyado na mga tao na ganun sir. So at least sir, nagbunga po sir ng maayos sir yun. Thanks, Yes, Jerry. sir. Thank you sir. It's an honor na ma-interview kita and thank you for giving prestige and honor sa mga buong Armor community sa Opo, sir. Pilipinas. Yes sir, thank you sir. Thanks.